Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay The Security of Our Salvation o ang sekuridad ng ating kaligtasan. Welcome back po sa ating pag-aaral patungkol sa security ng ating salvation. And this is part 3. Nakita po natin sa unang parte ng ating pag-aaral na ang kaligtasan ay purong biyaya lamang ng Panginoon. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 ang sabi, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. At ang pinakabuod ng ating mensahe kung bakit tayo naniniwala na ang kaligtasan hindi maaaring mawala ay dahil ito nga ay gawa ng Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu at hindi maaaring pumalya ang pagliligtas ng Panginoon. Sa part 1 nakita natin na dahil sa presensya ng Banal na Espiritu, ang kaligtasan ng mga tunay na Kristiyano ay hindi maaaring mawala at merong katiyakan ng muling pagkabuhay. Romans 8 verse 11. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay ng muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Again, tiyak ang muling pagkabuhay ng mga tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo dahil sa Banal na Espiritu. Pagdating naman sa part 2, atin hong nakita na ang ating security ay tiyak na tiyak at hindi maaaring mawala ang kaligtasan dahil sa Ama. Romans chapter 8 mula verse 31 hanggang sumusunod, and we'll just read verse 33. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Well, ang sagot dyan ay wala. Bakit? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Ang kataas-taas na hukuman ng langit, ang Supreme Court of Heaven ay nagdeklara na. Dineklara na tayong matuwid ng Ama. Wala nang maaaring maghabla pa. Ngayon naman po, dito sa part 3, ating bibigyan pansin ang katotohanan na ang kaligtasan hindi maaaring mawala dahil sa gawa ng anak o ng ating Panginoong Hesukristo at nakafocus pa rin tayo sa Romans chapter 8. Sa verse number 34, simulan natin. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay na siya rin nasa kanan ng Ama, ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Ito ay isang muling rhetorical question ni Pablo. Sinong hahatol? At ang implied answer dito ay wala. Well, nagbigay ng patong-patong na rason si Apostol Pablo. Bakit na lalabas na wala ng maaaring humatol? Hindi maaaring mawala ang kaligtasan ng isang totoong Kristiyano. Well, number 1, si Kristo Jesus na namatay. Anong koneksyon? 1 Corinthians 15:3, ang sabi ng salita ng Diyos, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya siya namatay sa krus ay para bayaran ng ating mga kasalanan. So paano pa tayo hahatulan? Binayaran na ito ng ating Panginoong Hesukristo at bago siya mamatay sa krus, sabi niya, it is finished or tetelestai, tapos na ang pagbabayad, tapos na ang pagliligtas. Well, hindi lang yon. Ang sabi niya, hindi lang namatay si Jesus, siya'y muling binuhay mula sa mga patay. Ang mensahe ng resurrection, sadly, ay madalas na nawawala sa mensahe ng maraming mga iglesia. Pero kagaya na makikita natin sa 1 Corinthians chapter 15, the message of the resurrection ay napakahalaga. Ito'y bahagi ng ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Sa verse 13 ng 1 Corinthians 15, ang sabi, subalit kung walang pagkabuhay muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay.
Verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Diretso natin sa verse 17, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. So we can see here na napakahalaga talaga ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At sangayon kay Apostol Pablo, kung hindi siya muling nabuhay, walang kwenta ang ating pananampalataya. Ngunit narito ang mabuting balita, siya ay tunay ngang muling nabuhay. At ang sabi ni Pablo sa Romans 4 verse 25, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway, and that is the Lord Jesus Christ, at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. So yung muling pagkabuhay ni Hesukristo ay kapahayagan o pagpapakita na epektibo yung kanyang ginawang pagbabayad kung kaya tayo ay inaring ganap. Kaya nga pag tinuloy niyo yan, ang susunod sa chapter 4 verse 25 ng Romans ay yung chapter 5 verse 1. At dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay inaring ganap. Kaya nga ang conclusion sa verse 1 ng Romans 5, kaya't yamang tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Let me just point out again, please notice, ang sentro lagi ay ang ating Panginoong Hesukristo. Not our religion, not our good works, but the Lord Jesus Christ. So again, hindi lang siya namatay, siya ay muling nabuhay. At hindi lang yun, verse babalik tayo sa sinabi ni Apostol Pablo, si Jesus ay hindi lang basta namatay, muling nabuhay, kundi siya ring nasa kanan ng Diyos. Siya'y umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. At ito'y hindi mababang kalagayan, kundi napakataas na kalagayan. At ang punto ho nito, ang napakamakapangyarihang larawan na si Jesus na namatay at muling binuhay at umupo sa kanan ng Ama, ay ibig sabihin, ito'y katanggap-tanggap ang ginawa niya, mission accomplished ang ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus na taga Nazareth, kung siya'y peking Messiah, hindi siya maaaring tanggapin sa langit. Kung hindi tama ang kanyang ginawang pagsunod sa kalooban ng Ama sa pagliligtas, hindi siya tatanggapin. Ngunit si Jesus ay nasa kanan ng Ama. It means na siya ang tunay na Mesiyas, ang katanggap-tanggap sa Ama ang ginawa niyang pag-aalay ng kanyang sarili para sa mga kasalanan. Ika nga sa lengguwahe ng legit ang ginawang pagbabayad ng ating Panginoong Hesukristo. And lastly, number 4, hindi lamang siya namatay, muling nabuhay at nasa kanan ng Ama, ang sabi pa ni Apostol Pablo na siya rin namamagitan para sa atin. May namamagitan. Again, tayo'y makasalanan, ang Diyos ay banal, hindi maaaring dumiretso. Merong tagapamagitan at ang tanging tagapamagitan ay si Kristo. As Paul said sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Meron lang daw one mediator, and that is the Lord Jesus Christ. Siya ang tanging paraan kung kaya't may access tayo o may paglapit tayo sa Ama. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Nabasa natin kanina sa Romans chapter 5 verse 1. At dahil siya ay namamagitan para sa atin sa Panginoon, ang sabi ng Hebrews 7 verse 25, dahil dito siya'y may kakayahang iligtas ng lubos. And what a wonderful word! Iligtas ng lubos. Lubos ang pagliligtas. Sino? Ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya ni Jesus. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. So it speaks of the consistency of Christ's mediation para sa mga mananampalataya. Kung kaya't hindi maaaring mawala ang kaligtasan. At as the writer of Hebrews said, ang kaligtasan ay lubos. So, ang kaligtasan ay gawa ng Diyos, ang Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At nakakita natin, ang kaligtasan ay sigurado o hindi maaaring mawala dahil sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu. And let us end this sa pagbasa lamang ng napakagagandang mga talata sa Romans chapter 8, verse number 35. Ang sabi ni Apostol Pablo, sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Again, a rhetorical question. And then sinundan niya pa, ang kahirapan ba o ang kapighatian o ang pag-uusig o ang tagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak?
Gaya ng nasusulat, verse 36, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay tinuturing ng mga tupa sa katayan. Verse 37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo, again, pertaining to believers, mga totoong Kristiyano, yung mga totoong Kristiyano ay higit pa sa mga nagtatagumpay. Paano? Bakit? Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Jesus na sa atin ay umibig. At paano niya pinakita? Namatay siya sa krus. Verse 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay sa kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataas-taasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Let me just highlight yung sinabi sa verse 38, ako'y naniniwalang lubos. Pareho ka ba ni Pablo? Naniniwala ka bang lubos na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig, sa nagliligtas na pag-ibig ng Diyos? So yes, our salvation is secured. Hindi ito maaaring mawala dahil sa Panginoon. God bless po. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa video na ito, we encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali po na naging pagpapala ito sa inyo o aliman sa mga videos sa aming channel, please subscribe and share it to others. Nais po namin kayong encourage na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't inaanyayahan po namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At nandito po ang mga schedules ng aming mga gawain. God bless po.